Yes, again, good afternoon. I'm Jen from Amazon Serye. May business idea ka na. Nakapanood ka na ng videos about mga businesses. May mga products ka nang gustong ibenta. May mga idea ka na. May supplier ka nang nakita. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin nasisimulan. Sound familiar? Kasi ganyan din ako before. Kung oo, para sa iyo ang video na to. Kasi hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang gustong magkaroon ng negosyo, pero kakaunti ang talaga nagsisimula. At ang masakit, minsan hindi pera ang problema. Minsan, tayo mismo ang humahadlang sa sarili natin. Okay? So this discussion, we will talk about all sellers. Mapa-online seller, physical stores. So, para sa atin to. Okay? Nung nagsisimula ako bilang seller dito sa UAE, marami akong doubts. Napakadami. Naisip ko palagi, kung may bibili ba sa products ko? Hindi ko alam kung tama ba yung products na ibebenta ko. Pero, kung hinihintay kong mawala lahat ng takot ko, baka hanggang ngayon, wala pa rin ako nasisimulan. So, ano ba yung mga dahilan minsan kung bakit hindi tayo makapag-start ng business? Ano ba yung gumugulo sa ating isipan? Okay. Isa sa mga dahilan is takot malugi. For example, magkano ang puhunan mo? Halimbawa, ang puhunan mo is 500 dirhams, 1,000 or 5,000 dirham. Kasi kahit maliit or malaki pa yan, masakit mawala ng pera. Which is true. Kasi pera yan, masakit really talaga mawalan. But what I mean is not literally na mawawalan ka ng pera. Like for example, nagbebenta ka ng product and then suddenly yung product, walang bumibili. Diba? So magiging ma-stock na lang siya. Aging stocks. Ang tawag ko dun aging stocks. And na stocks lang na walang benta. So yun, syempre pera din yun, di ba? Sayang. It's very expensive kung basta na lang siyang mawawala. Kaya maraming tao hindi nagsisimula kasi takot silang malugi. Pero tanungin kita, mas nakakatakot bang malugi or mas nakakatakot na lumipas ang 5 years or 3 years na wala kang ginagawa? Okay, imagine this. Halimbawa lang, may dalawang tao. Pareho silang may 1,000 dirham. Yung isa, nagsimula. Yung isa, naghintay. Then after 1 year, sinong mas maraming natutunan? Okay? So let's say yung isang nagsimula at walang nangyari dun sa negosyo niya sa 1,000. Yung isa naman na hindi nagsimula, na safe yung pera niya. But, mas marami ka matututunan. Of course. Though hindi ka man kumita sa 1,000 na yon, madami kang matututunan at pwede mong ma-improve yun. Kasi hindi naman siya literally mawawala. Nandyan lang yung products. You need only to improve and think kung paano yun mabuboost. Then, pangalawang dahilan, sabihin nila, di mo na ako mag-start kasi hinihintay nila yung perfect timing. Yan ang sasabihin nila. Mag-uumpisa na lang ako kapag may malaking puhunan na, kapag may sarili na akong sasakyan, kapag may sarili na akong warehouse, kapag may mas marami pa akong time. Diba? Usually ganun Ganun ang mindset ng ibang tao. Pero alam mo ba, maraming successful na businesses ang nagsisimula lang sa bahay, sa kwarto, sa maliit na puhunan. Hindi nila hinihintay maging ready. Naging ready sila dahil nagsimula sila. I'll give you example. Si Elon Musk, he started only sa loob ng room nila. Room niya, di ba? Ando lahat yung mga ideas. And he started to implement and execute all the plans. Then ano pang dahilan? Okay, isa pa sa dahilan, iniisip sa sinasabi ng mga tao. Takot sila sa sasabihin ng mga iba. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan. Anong negosyo mo?
Sigurado ka pa dyan. Marami nang gumagawa niyan. Sayang lang ang pera mo. Okay. With me before, yan din ang mga narinig ko. Ang dami nang nag-Amazon. Madami nang nagtitinda niyan. Madami, hindi lang sa Amazon, marami nang nagtitinda sa Noon, sa social media, saturated na. Halos pare-pares kayo ng binibenta. So, paano pa? Ano pang kikitain mo, di ba? Okay. Though nag-start na ako, it's been already 2 years that I'm selling. Hindi naman ibig sabihin kumita na talaga ako. No, hindi pa doon. Wala pa doon. Pero I'm learning. Okay, I'm learning and then ina-analyze ko na ngayon kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. May realization na. Kesa yung nagpaplano pa lang ako, tapos wala na akong ginagawa. Then, having a businesses, hindi yan yung instant millionaire. Oh my God, no, not at all. It takes some years. Okay, swerte mo na. Kung malagpasan mo yung 3 years, to 5 years, ano ka na kaagad? Naging okay na kaagad ang businesses mo. So, hindi rin ganun kadali. Pero for me, I don't care from what people say. Kung sabihin man nila na ganito, ganyan, sayang ang pera mo, wala akong ano dun I don't care with them kasi at the end of the day, hindi naman sila yung magfulfill ng pangarap ko. Hindi ako nakikiano sa opinion ng ibang tao. Ang palagi ko pinapakinggan, yung nasa utak ko, tsaka kung ano talaga yung passion ko sa sarili ko. Pero tandaan kapag naging successful ka, hindi rin naman sila ang mag-claim ng success mo, kundi ikaw. At kapag hindi ka nagsimula, hindi rin naman sila ang sasagot sa mga pangarap mo. Ikaw din, di ba? So for me, from the beginning, kung sa tingin nyo marami ka agad yung hahadlang, may mga opinion sila, don't listen. Pakinggan nyo yung sinasabi, yung passion na gusto nyo gawin. Doon kayo makinig. Okay? Then, isa pa yung dahilan. Bawa, it was also before me. Palagi ako nagbo-browse, aral ako ng aral, wala naman ako action. Halimbawa, panood ako palagi ng yung mga motivational sa mga videos, yung mga nag-starts to zero, starts to scratch, and then suddenly, nag-improve yung pamumuhay nila. So, ganun lang. Nagdi-dream lang ako, pero wala akong sinisimulan. So, ito yung pinaka-favorite nating pag-usapan minsan, di ba? Kasi maraming aspiring entrepreneurs ang ganito. Nanonood ng mga daan na videos, nanonood ng mga posts, sumasali sa mga Facebook groups, tumitingin, ano bang ginagawa nila, how to become online seller, paano ba silang gayahin. Pero walang namamaterialize, walang nangyayari. So, yun. So, sali ka sa Facebook, pero wala pa rin unang product, wala ka pang ginagawang step. Wala ka ng customer. So, real talk lang, hindi ka yayaman sa panonood lang or pagbabasa. Hindi ka yayaman sa pagsasave ng mga video. Kailangan may action, kahit maliit. So, ano pa? Okay, isa pa sa dahilan. Takot magkamali. Gusto natin perfect agad. Diba? Gusto natin pag nag-start tayo ng business, perfect. Kita agad. Walang mapipintas ba? So, pero walang ganun Kahit sa mga successful sellers na ngayon sa market, walang ganun. Lahat ng successful seller, may maling products, may maling supplier, may maling investment, maling desisyon. Ang difference lang, hindi sila tumigil. Ginawa nilang lesson ang pagkakamali na hindi dahilan para sumuko. So, kung yun ang iniisip yung takot magkamali, no. Lahat naman tayo nagkakamali in general. Of course, lalo na sa businesses, kaya doon tayo natututo. So, once na nagkamali tayo, so we need to rectify that. We need to correct that and improve kung ano ba dapat gawin. Diba? Hindi yung takot tayo magkamali. Takot tayo magkamali kasi mali or takot man tayo magkamali.
dahil sa supplier, takot tayong magkamali kasi ano sasabihin ng tao, di ba? So, as in big no. So, ang biggest lesson is, kung may isa kang gustong iwan, kung may gusto akong iwan sa inyo sa ngayon, ito yun hindi mo kailangang maging expert bago magsimula. Pero kailangan mo magsimula para maging expert, which is true. Hindi ka naman magiging expert kung hindi ka nag-start. It's too impossible kung sadali na lang nag-start ka, perfect ka na, or expert ka na, di ba? Even me now, I'm sharing to you guys what I have experienced. So I'm experiencing being a seller. So wala pa rin ako, hindi pa rin ako yung expert, okay? So every successful entrepreneur was once a beginner. Every successful seller once had 0 orders. Every successful businesses started with day 1. There's no instant success agad. So kung may business idea ka ngayon, huwag mong tanungin ang sarili mo kung ready ka na. Tanungin mo ang sarili mo kung kailan ka magsisimula. Kung hindi ako magsisimula ngayon, nasaan ako after 1 year? Diba? Huwag puro plano. Pag meron ka ng idea na pag meron ka ng idea na gustong ibenta, gusto mo magbenta, huwag kang mahiya. Start small. Start scared. Okay lang matakot. Ganun naman talaga Kakabahan ka Start imperfect. Because wala namang perfectong tao. So, ang importante, mag-umpisa ka. Yun lang. Okay? Okay, this is my Amazon serye, Real Business, Real Lesson, and Real Journey. Thank you for listening, guys. And please subscribe to my channel, to my YouTube channel. Thank you. See you. Bye.